What's up mga ka-dragon? Ipakita ko sa inyo ngayon mga ka-dragon kung paano ko iniimbak yung aking pollen. Yung nakuha kong pollen kagabi, ito ang pollen ng Moroccan Red. Ito ay the best na pang-pollinate sa ating mga self-sterile na mga variety. Ang kailangan lang natin dito mga ka-dragon, syempre itong pollen kasi ito yung ating iimbak. Meron tayong foil dito. Yung foil mga ka-dragon, hindi lang to pang adik-adik ha. Ginagamit rin natin itong panglagayan ng ating pollen sa pag-imbak. At itong ating maliit na garapon, kung meron kayong ziplock, pwede nyo gamitin yun. At may uling para absorbent, para hindi masira yung ating pollen na ilalagay natin dito. At itong, meron akong hinanda ditong cling wrap. Ito yung gagamitin na pangbalot ko sa ating foil na lagyan ng ating pollen para hindi makapenetrate yung oxygen sa loob ng ating foil. So gagawin natin dito mga ka-dragon. Kunin na natin tong foil at ilagay natin tong pollen. So clumsy. So yan ang mga ka-dragon. Ang ginagawa kong pagtupi dito mga ka-dragon ay ganito lang. Simple lang mga ka-dragon, madali lang gawin. Kahit anong klaseng pagtupi na gawin nyo dito mga ka-dragon ay okay lang. Depende na sa inyo yun kung anong diskarte ninyo. So, wag lang yung mabutas yung ating foil para hindi makapasok yung oxygen sa loob. Yan ang mga ka-dragon, no? Pagkatapos, kunin natin yung cling wrap. Ay, hinanda ko na kanina. Ilagay natin sa gitna. Kung meron kayong ziplock mga ka-dragon, yung may ziplock na plastic, pwede yun na yung gamitin nyo. Huwag na piinan natin to sa gitna mga ka-dragon. Secure lang natin na walang hangin sa loob. Yung cling wrap naman ng mga ka-dragon ay maganda nang gamitin kasi nagdidikit-dikit agad yung plastic at nami-minimize nito yung oxygen. Yung oxygen na papasok sa loob ng ating foil o dito sa ating cling wrap mga ka-dragon ay magiging sanhi yan ng pagkasira. Kaya tutukan talaga natin ng mabuti. Gawin natin ng maayos para hindi masayang yung pollen na ating inimbak. Yung inilagay ko dito mga ka-dragon, nasa mga 20 na bulaklak na ang pwede kong i-pollinate dito. Hindi natin kailangang maraming pollen na ilagay sa ating mga bulaklak mga ka-dragon. Ito na yung mangyayari mga ka-dragon, no? Make sure lang mga ka-dragon na alam nyo yung pollen na inimbak ninyo o yung gagamitin nyo pang pollinate. Baka hindi nyo lagyan ng pangalan at mabalik nyo sa mismong variety. Lalong-lalo na kapag self-sterile yung variety na kinuhanan nyo ng pollen. So ito, hindi ko na lang lagyan to kasi alam ko naman na ito ay Moroccan. At pagkatapos, ilagay na natin dito sa ating maliit na garapon. So tatagal ito ng hanggang 6 months mga ka-dragon. Ito lang yung paraan sa pag-imbak ng ating pollen, ng ating dragon fruit. Sana nakatulong sa mga nagtatanong dyan kung paano ko iniimbak yung aking pollen. So ito na yun mga ka-dragon. So, tapos natin mailagay sa ating garapon mga ka-dragon, syempre ilagay na natin to sa freezer para doon natin ma-preservar ng matagal at
magagamit pa natin to sa mga susunod na nangangailangan na tayo ng pollen. So, that's all for today's video mga ka-dragon, at see you pa sa aking dragon fruit adventure na darating.